Magandang gabi sa inyo mga padre, gayon din sa mga Ginoo at sa mga binibini. Ikinararangal kong ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ng kaibigan kong si Don Rafael Ibarra. Kakarating niya lang mula sa bansang Europa. Kinagagalak kong makilala kayong lahat. Kayo ba talaga ang anak ni Don Rafael Ibarra? Maligayang pagbabalik, Don Crisostomo. Nararapat lamang na siya ay kilalanin. Sana ay mas maging mapalad kayo sa iyong ama. Tila'y marami na kayong bansang napuntahan doon, Crisostomo. Ngunit alin sa mga bansang iyon ang lubos mong naibigan? Bago ko puntahan ang isang lugar, pinag-aralan ko muna ang kasaysayan nito maging ang dahilan ng pag-unlad nito. Ipagpatawad niyo lahat kung inaakala ni Padre Damaso na ako'y musmus pa rin kagaya ng dati. Madalas silang magsalo ng aking ama. Mga Ginoo at binibini, hayaan niyo akong makapagpaalam. Natapos na rin naman ang pinakamahalagang bahagi ng hapunan na ito. Ano sabi sa'yo na namatay siya sa bilangguan? Namatay siya sa bilangguan? Ano bang pinagsasabi mo? Pinagloloko mo ba ako? Hindi ba'y sabi mo ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Maria, iya, bakit tila'y malungkot ka? Wala naman po, may iniisip lang. Pinsan, maaari ko ba muna makausap ang aking pamangkin? Maria, nandiyan na ang kanilang panghuhintay. Nandito ka pala, Don Ibarra. Sige na, iwan ko muna kayo. Mamamaliki pa pala ako. Ako din pala, may asikasuhin pa ako. Mabuti naman na naisipan mong dumalaw. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hindi kita makakalimutan, Maria. Totoo ba ang mga sinasabi mo? Kahit na kailan, hindi ako nagsinungaling sa'yo. Yun ba ang sinulat ko bago ako umalis? May iba pa ba kayong isinulat sa akin? Ginoo? May iba pa ba akong sinulat yan? Sabi mo rito, kailangan mo nang umalis. Oo nga pala. Bakit? May problema ba? Nakalimutan ko, may gagawin pa pala ako. Kailangan ko pumunta sa sementeryo. O siya, sige na, mag-iingat ka. Pasensya na po at hindi ko masyadong madalaw ang libingan ng iyong ama sapagkat ako'y nagkasakit. Doon po. Nasa na? Ang alam ko narito lamang yun. Buti pa ay magtanong na lamang muna tayo sa suportorero. No, magtatanong lang sana kami kung may napansin kang libingan. Ang gusto ba na malaki na may nakaulat na libingan? Tama, yun nga. Maaari ba kami dahil kung nasa ng libingan na yun? Yun ba? Sinunog ka na yun. Sinunog? Bakit mo sinunog? Dahil mo nangutos ng urong malaki. Kung gayon na saan ang kapatid ng aking ama, siguro naman inaaalala mo kung saan siya nakalibing. At ginawa mo naman? Isa kang sawing palad. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Ang dapat nakainin ng mga anak ko ay kinain na ng asawa ko. Inubos niya lahat at wala nang natira. Nay! Nay! Anak! Basilio! Huwag kang matakot, inay. Nasa simbahan na si Crispin. Anong ginagawa niya roon? Anong nangyari sa iyo, anak? Pinagbintangan po si Crispin na nagnakaw, inay. Ha? Magnanakaw? Hindi yun magagawa ni Crispin. Mabait siyang bata. Inay, paano kaya kung kausapin natin ang anak ni Don Rafael Ibarra para matulungan niya tayo? Tama ka, anak. Bukas na bukas rin kakausapin natin ang anak ni Don Rafael. Kumanta ka naman, Maria, para magkaroon ng sigla ang paglalakbay na ito. Malulungkot ang mga kinakanta ko, kaya wag na lang. Ayos lang kahit malulungkot, magkaroon lang ng ingay ang paglalakbay. Wag na! Sige na, kumanta ka na. Sige na nga, ang kukulit nyo. May bangkerang nalulunod! Ginoo! Ginoo! Maraming salamat, Ginoo. Utang ko sa iyong buhay ko. Ayos lang ako, Ginoo. Ba't mo ginawa yun? Paano kung napahamak ka? Huwag ka na magalit, mahal ko. Ginawa ko yon para matulungan siya. Mabuti pa yung umuwi na tayo. Tiyak kong pagod na ang ilan sa atin. Senyor Ibarra, may bisita po kayo.
Elias? Iniligtas mo ang buhay ko noon, kaya ililigtas ko yan sa iyo. May ipapagawa ko sa iyo. Magsalita ka. Huwag mong sabihin sa iba ang mababulong sabihin ko sa iyo. Salamat. Alam kong gusto ka nilang ulihin, pero hindi kita ipapahuli. Hindi ang sariling iniisip ko, ikaw ang iniisip ko. Ano ang ibig mong sabihin? Meron kang nakaraan ng iyong lolo at amay, mayroong mga kaaway. Kilala mo ang aking mga kaaway? May kilala akong isa, huwag mong kalimutan ang mga sasabihin ko. Iligtas mo yung sarili para sa kapakanan ng bansa. Kailan tayo ulit magkikita? Kung kailan mo gusto, basta kung kailangan mo ako, nandito lang ako para sa iyo. Ganun din ako, Elias. Matawag niyo bang trabaho ang pagsermon? O hindi niyo ba napapansin sa tuwing nagagalit si Padre Damaso at nagdadabog, siya ay lalong tumataba? Usapan ba kayo kanina? Nabanggit lang kasi ni Senyor Ibarra ang pagpapatayo ng paaralan noon. At tungkol pala dyan, wala akong alam tungkol sa arkitektura. Pagpaaralan kasi ang pinag-uusapan, kailangan ng expert. Eksperto? Mahal, napakaganda mo talaga. Salamat, mahal ko. Ang iyong ganda ay parang bituin, walang kupas ang ngipin. Ang isa sa mga ahas na ito ay pinarusahan at namatay sa bilangguan. At saka, Wala kang karapatan para hamakin ang aking ama. sabi lamang ako ng totoo. Hindi mo lamang nirespeto ang aking ama. Akala mo ba, Padre, mataas ka? Kaya may karapatan kang husgahan ng ibang tao? Gayawa ka. Huwag mo itong gawin, mahal ko. Bakit iha? Nagulat ba kita? Bakit malamig ang kamay mo, iha? May sakit ka ba? Anak, dahil ba kay Linares? Hindi po dahil sa kanya. Kung mahal mo ako, protektahan mo ako sa aking ama. Ipatigil mo ang kasanlaman ni Linares. Basta't buhay siya, kaya ko maghirap at magbusa hanggang may narinig pa ako sa kanya. Patawarin mo ako, anak, sa lahat ng kasalanan ginawa ko sa iyo. Padre ako. Anak, hindi pwede. Kailangan may kasal sa ibang lalaki. Padre ako, mamamatay. Nay! Nay! Sandali lang! Sino ka? Hindi kita kilala. Nasa kumbentong mga anak ko. Nay! Nay! Ako pa si Basilio. Hindi niyo po ako nakilala. Anak! Basilio! Nay! Nay! Huwag mo ako iwan. Sino ang babaeng iyan? Ay, mamamatay na rin ako. Kaya makinig ka sa akin ng mabuti. Pugayin mo ang ginto na tinago ko. Ariin mo ito at gamitin mo ito sa iyong pag-aaral. Kaya kung hindi ko man lang nakita ang bukang liwayway, si mahal kong inang bayan. Batiin mo siya at huwag niyo kaming kalimutan na kaming namatay ang kami nagligtas ng bayan.